Hello. Ako po ay isang taga-subaybay sa mga balita, sa mga buzzer ni FLM o sa defender ni FLM. So, ang una kong pinanuid is talagang si FLM na nung nakulong siya, kung paano siya nagbablog. Nakikita ko siya sa Facebook and then sa YouTube. So, ito ngayong balita ay nabalita yung si Sayan Gasa. Binalita niya na hindi si Francis Leo Marcos ay si Norman Mangusin. And then, itong si Yulin Marcos. So, ngayon, nawala na si Sayan Gasa. Meron namang pumalit sa kanya na si Mike Cervera. 1 week na siyang nag-vlog about sa buhay ni Francis Leo Marcos. Kisyo, kapitbahay niya, tagtrabaho sa panaderyo, ang ginamit na pangmasa sa arena ay yung paa. Kapitbahay mo noon yon, ngayon hindi na. Siguro hindi ka niya kilala, pero kilala mo siya pa. Ikaw ay isang mayaman. Isa ka sa china-challenge ni Francis Leo Marcos sa mayaman challenge kasi mayaman ka. Dapat yung i-vlog mo is yung namimigay ka. Sabi mo namimigay ka pero hindi mo binablog. Mas maganda na yung binablog mo na nagbibigay ka. Ito namang si Maria Cristina Ber. Ang sabi ni Yulin Marcos ay isang katulong. Tapos, yung na-interview siya kay Iron Rock, ang sinabi doon sa na-interview is, isa siyang office girl. Nagtatrabaho siya sa office. So, paano siya naging katulong sa isang opisina? Taga-timpla ng kape? O utility? Ang pagkakaalam ko kasi, ang opisina is, office is social yan, opisina eh. Kasi sa katulong, tulad ko, katulong dito abroad, taga-kuskus ng kubita, taga-linis ng opisina, all around, pwedeng ipahiram sa mga kamag-anak, kuskusin yung mga kubita nila doon. So, yan ang trabaho ng isang katulong, taga-silbi, taga-linis ng dumi, utusan. Pero sa in-interview, iba yung in-interview eh. Sino bang nagsasabi sa inyo ng totoo? Alam niyo yung tao nakulong na. Hindi pa kayo masaya. Hindi pa kayo nakuntinto. Nakulong na. Nagpakulong na. Dahil sa mga sinasabi ni Sayan Gasa na ganito, ganon. Merong kaso, piki yung bigas, isa lang props. Yun, nangyaring mga tuni-tunilada, nakikita naman yun doon eh. Ito namang mga bias na mga reporter, naniniwala sa mga sabi-sabi. Hindi na lang tingnan kung totoo bang may bigas o wala. Maraming na nagpapatunay na may bigas. Ito lang namang si Mystica, dakdak ng dakdak kasi hindi siya nabigyan. Siyempre, bago magbigay yung tao, kilitasin mo muna, kilalanin muna niya yung tao kung karapat dapat bang bigyan. Hindi natin masisisi yung tao kung hindi kayo nabigyan. Yung grasya na yun ay talagang hindi para sa inyo. So sorry na lang kayo no kung hindi kayo nabigyan na kahit nasa kulungan ay ang iniisip ay pagtulong pa rin. Kung pulubi man siya noon yun tapos umasinso. Yung umasinso na yung tao. Siya ay isa ng famous, noble, and wealthy. Hindi nyo mag-gets yan? Kayong mga talino warriors kuno, pero hindi kayo talino mga utak pitos kayo. Kasi dapat tumigil na kayo kasi nga nakulong na yung tao eh. Gusto niyo yung patunayan na wala siyang sala. Kayo yung tipong tao na is to see is to believe. Na kailangan ihandak sa inyong harapan yung mga katotohanan na siya ganito, ako niyan, maniwala kayo, ako niyan. Pero hindi to see is to believe na kayo. Hindi niyo nakikita yung pagtulong niya, yung mga naibigay niya sa mga tao sa pandemic. Ilang tao ba ang binubusog niya sa panahon ng pandemya? Tapos, puro kayo batikot, Piki yung pagkatao, piki yung bigas. Hindi to nilada. Ang sabi mabubulok sa
sa kulungan. Ito namang announcer na isa ay kuno walang laman ang sako. Hindi mo nga tiningnan kung anong laman, bigas ba o hindi. Satsat ka sa nang satsat ka, on-air ka. Siyempre, maniwala sa'yo ang tao kasi sikat yung radyo na tinarbahuan mo. Sinisiraan mo. Ito namang di ba, si Sayan, naniwala kayo kay Sayan Gasay. Si Sayan Gasay is real scammer. Mahabang proseso yan sa korte. Kayo wag kayong dakdak ng dakdak yan. Ako bobo ako, wala akong pinag-aralan. Grade 3 lang ako. So ito naman sa fake na kasal. Yung fake na kasal is, totoo naman nakita ko sa picture na kinakasal sila. Walang ekisyo, walang mga kamag-anak. Siyempre, hindi na kailangan yung mga magulang kung sila naman ay overage na. Ano yun? Isang kasal-kasalan lang, laro-laruan lang. So, wala naman kayong napatunayan. Ipakita nyo yung sinumar ng mag-asawang Francis Leo Marcos at Muruyakami. Ang ano ko lang kasi dito is, itong Talino Warriors hindi talaga magpapatalo. Pero ang sabi niya is wala na siyang pakialam sa asawa niya. Siguro, pinabayaan niya. So, kaya nag-asawang muli. Mayaman yan eh. Maraming pira yan eh. Kung gusto niyang mag-asawa, ang sabi pa nga, kung gusto niyang mag-asawa, pwede. Ang mga mahihirap ngayon eh, ang lakas ng loob mag-asawa uli. Hindi natatakot kahit walang pangbayad na multa. Na nabigamin sila, na adultery. Walang takot. Siyan pa kaya, yumaman na. Itanungin nyo kung saan yung yaman. Wala na kayong pakialam kung saan ang yaman niya. Ang anuhin nyo lang is, magsitahimik na kayo mga buzzer. Mga diehard buzzer ni FLM. Oh my goodness. Nagliliparan ng fake. Not guilty. Fake news is not guilty. Kasi ididiin nila talaga na guilty yung tao. Sinabi na nung first hearing, hindi sumipot yung Yulin Marcos. O tingnan mo si Yulin Marcos, hindi sumipot sa first hearing. Ano yun? Wala na siyang maidada doon sa husgado. Kung totoo yun. Ayun ang sabi ni Sir David Ilagan eh. 'Di ba? Nanonood ako. Ito namang si Jerome. Si Jose Mare. Mangusin. Ang sabi nila, isang sinungaling. Kung bakit niya to nagawang hindi siya related doon sa tao. So, pangalawang video niya, nakita ko doon kay Mac Pablo. Ni-interview niya, pinaliwanag niya. Kasi hindi niya kilala si Mangusin, si Norman. Nakilala niya is bilang Lorenzo. So, paano niyo? Hindi niyo masisisi ang tao. Napaliwanag na siya kung bakit dininay niyo yung taong hindi niya kapatid. Kasi Lorenzo eh. So, hindi pa kayo natitigil. Kesyo, sinungaling. Hindi kasi kayo marunong makinig ng paliwanag eh. Gusto niyo kayo lang ang pakikinggan? Nakulong na nga eh. Maghintay kayong lumabas. Maniwala kayo dyan sa mga diehard buzzer ni FLM. Hindi naman tayo perfectong tao, sinungaling din yan mga yan. Diba? Kung magpapaliwanag tayo, bakit ka nagsisinungaling? Paliwanag mo kung bakit. Nagpaliwanag na yung tao, ayaw pa maniwala. Didiin nila yung sinungaling yung kapatid. Nalabas tuloy na sinungaling yung pastor. Nilalait nila masyado. Alam ko yung kayong mga buzzer ni FLM. Kayo yung mga taong hindi marunong magpatawad. Kasi yung nakikita ninyo is yung mali ng tao. Hindi nyo nakikita yung nagawa niya. Kabutihan. Sa panahon ng pandemya, oh my God, siguro hindi nyo nararamdaman kung paano magugutom eh. Kaya dada kayo ng dada. Kayo kumikita kayo, nilalait nyo si Francis Leo Marcos kasi ganito. Kumikita kayo. Tumaas yung rating ninyo. Instead na tanggapin nyo yung mayaman challenge, mayaman kayo eh. Marami kayong pera eh. Instead na tanggapin nyo yung mayaman challenge, pag ginawa mo yan sa kapwa mo, na magbigay ka kahit konti lang, buong puso, kahit hirap na hirap ka, makuha mo palang magbigay, bigyan ka rin ng blessing. Yung nakaraan niya, wag nyo nang uungkatin yun. Ang husgado na ang bahala. Hindi kayo husgado eh. Marami pa kayong alam sa mga abogado.
kayo nang mag-abogado. Ang sabi na is, malapit nang lalabas si Francis Leo Marcos. Ayaw pa rin nilang maniwala. Pero yung Mayaman Challenge talaga, as in, maraming na-inspired doon sa Mayaman Challenge niya kaysa nagagalit. Thanks God, merong bilyonaryo na makatao ang puso. 'Di ba? Nagbigay panahon ng pandemya. Tumulong sa Duterte administrasyon. Kasi kung natamaan kayo sa Mayaman Challenge, forget it. Na humingi na siya ng tawad sa inyo about sa Mayaman Challenge. Pero doon ako talaga biling-bilib na talaga ako sa kanya kahit naipit na nakulong na siya. Nagbigay pa rin. So, sampal sa inyong mga diehard buzzer, no? Oh, marami akong alam. May alam. Pero walang alam.